Mabuti naman at pumayag kang dumito muna. Hindi makakabuti sa iyo kung pag-alagala ka sakali. Hindi kita papayagang umalis dito hanggat hindi ko nasisiguradong ligtas ka sa pupuntahan mo. Cargo de konsensya na kita kapag may masamang mangyari sa iyo, sabi ni Aling Irma habang hinahalo ang pagkain ng bunso nito. Nakadulog sila sa mesa kasama ang 3 pang anak nito na pawang nagbibinata at ang asawa nitong si Kadyo. Magkatabi sila ni Sam. Tahimik at maganang kumakain ang mag-anak habang pinagsasaluhan ang sinangag at pritong tilapia. Pati siya na hindi sanay mag-almusal ay nahawa rin sa ganang kumain ng mga ito. Kaya nga humalaki ang pasasalamat ko sa inyo ni Mang Kadyo. Nakakahiyaman. Kakapalan ko na ang mukha ko dahil talagang wala akong mapupuntahan dito. Kiming sinulapan niya ang asawa ni Aling Irma na nakasuot ng puting polo. Napag-alaman niyang taxi driver ito. Nako Ining, kalimutan mo muna ang hiya-hiya na iyan. Si Mang Kadyo ang sumagot. Si Sam ay nakabihis na rin at handa nang pumasok. Sales lady ito sa SM Megamall. Ano ba ang trabahong nais mong applyan? Tanong ni Aling Irma sa kanya. Kahit ano ho, basta marangal. Kaya lang, may isa pa akong problema. Naiwan ko ang mga credentials ko sa bahay. Hindi problema iyon sis. Dito mo na lang i-process ang mga papers mo. Ani ni Sam. Paano ang transcript ko? Saka na lang iyon. Ang mahalaga ay may NBI at police clearance ka. Maliban na lang kung sa mga malalaking kumpanya ka mag-a-apply at executive positions ang a-applyan mo. Dahil talagang hahanapin ka agad ang transcript mo. Kahit anong trabaho, basta kumita lang ako, ay okay na sa akin. Kung ganun ay subukan mo mag-apply sa butik na pinagtatrabahuan ko. Maraming job openings ngayon. Malay mo, baka magkasama pa tayo sa trabaho. Sige, susubukan ko. Nakangiting sabi niya. Pagkatapos makumpleto ni Micaela ang mga requirements niya, ay nag-apply kaagad siya sa butik na pinapasukan ni Sam. Na-impress ang manager na nag-interview sa kanya at tinanggap kaagad siya. Nang araw ding iyon, ay binigyan siya kaagad ng uniform at pinagre-report na siya kinabukasan. Pagkatapos ng interview, ay hinayaan siya makapaglibot at magmasid-masid sa butik. Paalis na siya nang makita siya ni Sam. Sis, masayang bati nito. Nagmamadaling hinila siya nito sa isang sulok. Kumusta? Natanggap ka ba? Oo Sam, may trabaho na ako. Masayang bulalas niya. Yes, napayakap ito sa kanya. Teka, huwag mo akong pipigilan. Natutuwa lang ako dahil natupad ang hiling ko na sana ay makasama kita sa trabaho. Mas excited ka pa yata sa akin. Nakangiting kinalas niya ang mga kamay nitong nakapulupot sa kanya. May mga customer ka. Ininguso niya ang mga pumapasok sa butik. Mauna na ako sa iyo. Sa bahay na lang tayo magkwentuhan mamaya. Magaan ang loob niya nang lumabas siya sa butik. At last, solved na ang mga problema ko. Naipasya niyang maglibot-libot muna sa mall. Libang na siya sa pag-window shopping nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Titig na titig siya sa lalaking makakasalubong niya. Na tila sawang nakalingkis ang kasamang babae. Alex? Tila natuklaw ng ahas ang lalaki nang makilala siya. Agad na kumalas ito sa kasamang babae. Micaela? Small world isn't it? Nanggigigil na nilapitan niya ito. Ano ang ginagawa mo? Lumipad ang kanyang palad sa pisngi nito. How dare you? Natigagal ito. Nasapon nito ang pisnging sinampal niya. Akmang lalapitan siya ng babaeng kasama nito. Pero pinigilan niya ito.
Stay where you are. Kung ayaw mong madamay sa problema namin ng Herodes na ito. Banta niya. Micaela, huwag kang mag-iskandalo rito. Magpapaliwanag ako. Tinangka ni Alex na hawakan siya sa braso, pero tinabig niya ito. Don't touch me. Alam ko na ang totoo, Alex. Huwag ka nang magpaliwanag. Napayuko ito. Namumula ang mukha sa hiya. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo sa akin ito. Sayang ang panahong inukol ko sa iyo. My father was right. Hindi kita dapat minahan. At pinag-aksayahan ng oras. Halos pumiyok ang kanyang boses habang nakikipaglaban sa titigan nito. I'm sorry. Muling umigkas ang kanyang mga palad sa pisngi nito. Sorry is not enough para maibsan ang galit sa dibdib ko. Manlilin lang ka. Mukhang pera. Mabuti na lang. At nakita ko kaagad ang tunay na kulay mo. Naiinis na tinalikuran niya ito. Micaela, sandali. Nakita niyang humabol ito, pero hindi na niya pinakinggan. Nagpatuloy siya sa paglakad, pero sumunod din ito. May balak pa yatang gumanti ang loko. Bulong niya. Napatakbo siya. Nang makitang nagpipilit itong umagapay sa kanya. Micaela, please, pakinggan mo ako. Mag-usap tayo. Sigaw nito. Nakita niyang malapit na siyang abutan nito. Muli siyang pumihit para tumakbo, pero muntik na siyang matumba nang may mabangga siyang lalaki. Mabuti na lang at maagap siyang nahawakan ito. Napapikit siya ng masamyo ang amoy nito. Ang bango niya. Ang sarap niyang singhutin at amoy. Axe yata ang gamit niya. Sa isip-isip niya. Napangiti pa siya nang maalala ang commercials ng isang men's cologne. Tatanga-tanga ka kasi. Narinig niyang yamot na sabi nito. Nagpanting ang kanyang mga tainga sa narinig. Dumilat kaagad siya at naiinis na hinarap ito. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para gumanti sa kaarogantihan nito nang bigla siyang matigilan. Gulat na napatitig siya rito. Siya na naman. Lalong lumala ang nadarama niyang inis nang makilala niya ito. Tatarayan na naman sana niya ito. Nang masulyapan niya ang humahangos na si Alex. Naalala niyang tinatakasan nga pala niya ito. Agad na tinalikuran niya ang lalaking nakabangga at nagmamadaling lumayo sa lugar na iyon. Wait! Narinig niyang sigaw nito. Dalawa pa yata silang humahabol sa akin. Lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Halos kapusin siya ng hininga. Tagaktak ang pawis sa kanyang likod. Nakahinga lamang siya ng maluwang nang masiguradong hindi na siya nasundan ng mga ito. Nakasakay na siya sa jeep, pero hindi pa rin niya nakakalimutan ang lalaking nakabangga niya. Ito rin ang lalaking muntik makasagasa sa kanya noon. Nakilala kaya niya ako? Ano kaya ang pangalan niya? Bigla ay nagkaroon siya ng interes na makilala ito. Wala pa akong isang linggo rito, pero ilang beses nang makasalubong ang landas namin. Hindi kaya siya ang aking soulmate? Kinikilig na naisip niya. Kung hindi ako nagkakamali, siya rin ang lalaki sa aking panaginip. He might be the man destined for me. Kung hindi man naman ay bakit laging nagkakasalubong ang mga landas namin. Muli siyang napangiti sa naisip. Huwag ka ngang mag-ilusyon, Micaela. Sa mga pocketbook at pelikula lang ang nangyayari ang mga iniisip mo. Paalaala ng isang matinong bahagi ng kanyang isip. What's wrong? Hindi naman masamang mangarap. Malay mo. Totoo pala ang hinala mo. Bulong naman ang isang bahagi ng kanyang isip habang napapangiti siya. In fairness, talagang gwapo siya.
Iyon nga lang, mukha siyang antipatiko at talagang ubod ng yabang. Hanggang makarating siya sa bahay ni na Aling Irma, ay hindi pa rin mabura sa kanyang isip ang itsura ng gwapo ngunit antipatikong lalaki. Tila sticker na nakapagkit sa kanyang utak ang mukha nito. Maging ang naging enkwentro nila Alex ay nawaglik na sa kanyang isipan. Naging maayos ang unang araw ni Micaela sa trabaho. Nag-i-enjoy siya sa pag-a-assist sa mga customer. Nagamit niya ang galing niya sa pagsi-sales talk. Hindi siya nahirapan sa pagkukumbinsi sa mga customer na bumili dahil talaga namang kilala ang brand ng mga produkto nila. Natutuwa nga siya dahil tuwing may pumapasok na customer ay sa kanya lumalapit. Sinisiguro kasi niyang approachable ang kanyang itsura, kaya hindi katakatakang siya ang nilalapitan ng mga ito. Kahit daw kasi ano ang mood niya, ay maamo pa rin ang kanyang mukha. Mukhang inosente at pagkabait-bait. Ayon na rin kay Sam, na hindi nagsasawang pumuri sa kanya. Sis, mamaya na lang tayo umuwi. Manood muna tayo ng sine. Sabi nito na pasimpleng lumapit sa kanya. Baka magalit ang tatay at nanay mo kung late na tayo umuwi. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam na ako sa kanila kanina. Pumayag sila? Hindi makapaniwalang tinitigan niya ito. Oo naman. Kasama yata kita. Malaki ang tiwala nila sa iyo. Okay. Wala naman palang problema. Ayan. Thank you, sis. Tuwang-tuwang napayakap ito sa kanya. Pinigilan niya ito nang dumaan ang kanilang supervisor sa kanilang pwesto. Kunwari silang abala sa pag-aayos ng mga display. Nang makalagpas ito, ay muling nagsalita si Sam. Kasama nga pala natin si Carlo. Ang tinutukoy nito ay boyfriend nito. Hayun, may date pala kayo ng boyfriend mo. Para payagan ka ng mga magulang mo, ay ako ang sinabi mong kasama mo. Pasensya ka na. Hindi kasi ako papayagan kung magsabi ako ng totoo. Hindi siya kumibo. Kunwari ay nag-iisip siya kung papayag siya. Sis, nag-aalalang napatingin ito sa kanya. Okay, papayag na ako. Pero sa susunod, magsabi ka ng totoo sa nanay at tatay mo. Sa palagay ko, hindi naman sila magagalit kung malalaman nila ang totoo. Hindi ka na bata. In love ka na kasi kay Carlo. Nakangiting tudyo niya rito. Natatawang kinurot siya nito. Nakangiti pa rin ito nang magpaalam at bumalik sa pwesto nito. Nang uwian ay sabay silang pumunta sa parking lot. Nandito na siya. Bulong nito. Kinikilig na iginiya siya nito. Palapit sa nakahimpil na pulang Toyota Corolla. Napatingin siya sa lalaking umibis mula sa sasakyan. Malayo pa ay nakangiti na ito sa kanila. He looks familiar. Bulong niya kay Sam. Nang mapagmasdan niya ang mukha ng boyfriend nito. Good evening, ladies. Bati nito nang makalapit na sa kanila. Agad na humalik ito sa pisngi ni Sam. Sis, meet my boyfriend Carlo. Pagpapakilala ni Sam. Carl, si Micaela ito. Kaibigan ko. Hello, Micaela. How are you? Inilahad nito ang kanang palad. I'm fine. I'm pleased to meet you, Carlo. Nakangiting nakipagkamay siya rito. Same here. Your name sounds familiar. How are you related to the business tycoon Don Manuel? Ha? Nabigla siya sa tanong nito, pero hindi siya nagpahalata. Hindi na siya magtataka kung marami ang nakakakilala sa kanyang ama. Palagi kasi na-feature ang kanyang ama sa mga mass media dahil sa galing nito sa pagnenegosyo. I wish I were his daughter para hindi na ako magtatrabaho bilang sales lady.
Makahulog ang sagot niya. Natawa naman ito. I think magkakasundo tayo. I like your sense of humor. Well, thanks. Tumikhim si Sam. Hindi pa ba tayo aalis? Kanina pa ako nagugutom. Sure, honey. Inakbayan ito ni Carlo at iginiya patungo sa sasakyan nito. Micaela. Bahagyang nilungon siya nito. Don't worry. Kasunod niyo lang ako. Kinikilig na sinundan niya ang mga ito. Halatang in love sa isa't isa ang dalawa. Hindi niya naramdaman. Nakalabisan siya sa date ng mga ito. Dahil pareho sila ni Sam na inaasikaso ni Carlo. Mabait at gentleman ito. Masayang kausap. At hindi na uubusan ng kwento. Pagkatapos nilang kumain, ay nanood sila ng sine. Kaya malalim na ang gabi nang ihatid sila ni Carlo. Your boyfriend is a good man. Bata pa siya, pero responsable na. Komento niya habang nagbibihis siya ng damit pantulog. Nakangiting binalingan siya ni Sam. You're right. Kaya nga hindi ako nagdadalawang isip na sagutin siya. Idol kasi niya ang kanyang Tito Je. Tito Je? Sino iyon? Tanong niya bago sumampa sa papag. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.